Sabi niya, ang nagkumpirma, ito pong si Congressman Zia Alonto Adjong na muli pong ihahain ng grupong Young Guns ang pagbuo ng investigasyon ng TRICOM sa pagpapakalat daw po ng fake news at ng Quadcom na nag-iimbestiga po sa koneksyon ng Pogo ng bentahan po ng bawal na gamot. Inilatag po ang TRICOM noon po nakaraang 19 Congress, di ba? Tinalakay po yung paglabag sa online at disinformation, etc. etc. At ito po namang nakalipas na Hunyo ay naprubahan po ng Kamara ang marami nilang mga rekomendasyon. Sabi po ni Kong Zia Alonto Adjong na nanatili nakatondo po ang komite sa kanilang transparency pananagutan habang ang Pilipinas daw po ay komplikado ukol doon sa digital space. Ayun. Di ba marami na pinatawag ng mga vloggers ang TRICOM at nagkaroon po ng mga investigasyon. Ngayon, ang plano po sa 20th Congress, itutuloy ng TRICOM at ng Quadcom ang kanila pong mga investigasyon. naku po. So, kailan kaya ano, ha? Kailan nyo kaya imbestigahan yung bagay na paano natin mapapaganda ang buhay ng mga magsasaka, yung mga farmer? Yan. Di ba? Ay, di ba meron tayong kinta? Oo, kinta eh. Ang yung inaano na doon, yung presyo eh. Ayun na nga, yung Diba, smuggling eh. Si Congressman Reyes, yung sa Quezon, si Kong Enverga. Dapat ang imbestigahan nyo, ano ba yung mga lupa natin sa Pilipinas? Paano ba yan papatubuin, di ba? Idol, no? Mas marami pala. Paano? At saka si Kong Joey yung Joey Salsada. Imbestigahan nyo, gano'n na ba kadami yung patubig sa Pilipinas? Bakit hanggang ngayon, ilang dekada na, di pa natin malagyan ng patubig? Balikan natin 20 punta. Magkano na ang pondo nila sa irrigation? Yun dapat. Tapos sana punta yung mga pondo na yan. Kasi yan, pag gaya ng inayos natin, malaking ganansya sa tao. Ayun. Samantalang yung mga ganito, sa hirap doon. pagka ganyan, mapagbibintangan pa kayong pamumulitika yan. Yun na nga. At yan ang wala yung masyadong mahaba-habang epekto sa taong bayan. Pero kapag ka napaganda yung agrikultura ng Pilipinas, ituturing kayong bayani. Di ba? Sa mahabang panahon. Dahil ito lang pala ang susi. Sabi nga ni Elton Babok, sabi niya, Sir Nelson, dito sa Mindanao, ginawa ng housing ang mga palayan sa Mindanao. Yun nga. Pati pala dyan, meron na ganyan. Kaya doon natin makikita yung political will na wala dito sa atin, kundi nandun sa ibang bansa ha? Yun na nga. Biruin nyo sa kanila, bawal magbago ng bahay. O bawal so lahat ng mga agricultural lands doon, hindi tinatayuan ng bahay dyan. Ako, magkapit-pito na pag ginawa niyong bahay ang palayan, ayun nga. yari kayo dyan. Yung doon, yung dyan sa UK, dyan. Oo. Di ba meron dyan mga lugar na noong unang panahon ay walang mga bahay. Pag pinuntahan mo ngayon, ganun pa, wala pa rin bahay. Samantalang dito sa atin, yung mga lugar na walang bahay ngayon, this year, puntahan mo, magpa-picture ka, after 5 years, may mga bahay na dyan. Subdivision na. Magtataka pa ba tayo, di ba? Bakit tayo bagsak sa agrikultura? Nako.